Creamline at saka Cherry Tigo. No? So, 2-0 na yung 2-0 yung series na yon at saka sweep 3-0 in terms of set. Hindi nakapanalo ng kahit isang set yung Cherry Tigo. Well, simple lang naman yun. Playoff experience. Remember, wala si Gia Morado at saka si Sed Domingo o si Celine Domingo na napaka-importanting component ng Creamline Cool Smashers. Wala yung dalawang yun, nag-import yung dalawang yun, pero bakit ganun pa rin yung nilalaro ng Creamline? At saka yung mga players na pumalit sa kanila o na isama sa rotation, may na-contribute kahit konti. Well, gusto ko lang emphasize yung maliliit na contribution, lalo na sa volleyball. Kasi sa basketball, hindi na emphasis yung maliliit na contributions na yan. Pero sa volleyball, kitang-kita yan sa volleyball. Kahit sabihin mo 1 point ka lang, 1 block, no? Kahit sabihin mo yung mga digs mo, yung excellent sets ng setter, diba? Which is, si Kyle Negrito na ngayon yung setter. So, maganda yung nilalaro kasi undefeated pa rin yung Creamline hanggang sa ngayon. So, yung mga maliliit na bagay na yun yung nadadala nun. If it sums up one thing, experience ng Creamline, yung maliliit na bagay na yun. Kasi nakaka-score yung Cherry Tigo pero may sagot o may reply yung Creamline na hindi nila hinahayaan na magkaroon ng momentum yung Cherry Tigo. Lahat ng gawin ng Cherry Tigo may sagot yung Creamline. So, kung ita-translate mo sa isang salita yun, playoff experience. And remember, may international experience na sila. So, lumalabas na yan ngayon. So, yun lang po.